So ngayong gabing ito ating tatalakayin ang chapter 16 ng Isaiah verses 19 to 20. At ito po yung pagpapatuloy ng napakagandang mga propesiya ni Propeta Isaiah hinggil sa bayan ng Juda na kung saan ay palalayain buhat sa pagkabihag sa Babylonia at i-restore ang kanilang bayan doon sa Juda o doon sa Jerusalem. Okay, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna sama-samang dumulog sa Panginoon. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po Ama sa gabing ito, sa pagbibigay mo sa amin ng panahon upang kami makapagpatuloy sa pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa buhay na ibinibigay mo sa amin, sa mga kapatiran na nakaka-join sa online, at kami po ay nakakapag-aral, patuloy na natututo ng iyong salita. Ama, sa gabi pong ito, samahan mo kami. Patuloy mo kaming gabayan at maging tagapagturo ka sa mga aralin po na ito. Matuto kami at ito'y mailapat namin sa aming mga buhay. Salamat po, gabayan mo kami, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so ayan, magandang gabi, Sir Irene. Nandiyan na rin si Pastor Claude, syempre si Brother Edgar at si Pastor Nanding. Syempre kasama ko dito sa church si Princess. At kung sino pa po yung ibang naka-join na hindi ko nakikita ang pangalan, ay magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pag hindi ka kasi naglagay ng comment o message ay hindi makikita, hindi mag-a-appear ang pangalan. Pero ayan, sa pag cellphone na ginamit, makikita mo doon na mayroong nag-join. Pero dito sa laptop ay hindi ko alam kung paano makita. Ayan. But anyway, tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Atin pong bigyan ng recap pansamantala ang verses 17 and 18. So doon sa verses 17-18 na ating natunghayan kagabi, yung mga pagbabago na ibinigay ni Yahweh sa mga Israelita. By the way, again, pag binanggit natin dito sa mga talata na to yung Israelita, ito po'y tumutukoy doon sa two tribes of Israel. Itong tribes of Judah and tribes of Benjamin. At syempre, tribes of Levi, yung mga Levita. Ano po? Pero kasi yung siyam na tribes ay nabihag ito ng Assyria at hindi alam kung saan napapunta yung iba. Ano? Ayan, so ang pinag-uusapan natin dito yung nasa Southern Kingdom, yung Judah, na binihag ng Babylonia. Tinatawag na rin natin silang Israelita, bagamat ang kanilang kaharian ay tinawag na Judah. Okay, dun sa verses 17 and 18, ang sabi doon, ayan, sa halip na tanso ay bibigyan kita ng gintong dalisay. Pilak ang bigay ko sa halip na bakal. Sa halip na kahoy, tanso ang dala ko. Papalitan ko ng bakal ang dati bato. Ang kapayapaan ay paghahariin sa iyo at ang katarungan ay mararanasan mo. Sa verse 18, ang ingay ng karahasan ay hindi na maririnig pa. Gayon din ang pagkawasak sa iyong nasasakupan. Ang iyong mga pader ay tatawagin mong kaligtasan at papuri naman ang iyong mga pintuan. So sa unang part, dun sa verse 17, nakita natin dito yung upgrading, no? Yung pag-improve ng kanilang buhay, yung gamit nila na dating mga kahoy gagawing bakal, yung bakal gagawing tanso, yung tanso gagawing ginto, dalisay na ginto na mga refined, pure and perfect na mga golds, no? Kaya napakita natin dito, ito'y tumutukoy doon sa pagsasaayos ng buhay ng mga Israelita o ng mga taga-Juda. Kumbaga yung dating buhay nila bago sila mabihag ay sabihin natin nasa level 1 to 5. Ayun, nung sila'y maibalik sa Juda pagkatapos ng captivity, nag-upgrade ito from level 6 to 10. So iniayos ng Diyos. Ngayon, generally po or practically, ito'y tumutukoy doon sa sitwasyon ng mga mananampalataya na kagaya natin, Kristiyano na tayo, pero habang tayo nandito pa sa lupa, nakakaranas pa tayo ng kahirapan. Bagamat mayroon tayong assurance ng kaligtasan, pero still nasa mundo pa tayo, nararanasan pa natin ang mga kabigatan sa buhay. May problema pa tayo, may samaan pa ng loob, may mga sakit, nagugutom pa,
at kung ano-ano pang mga negatibong bagay. Pero pagdating ng panahon tayo iniakyat na sa langit o nandun na tayo sa millennial kingdom, totally yung karanasan natin dito ay mababago, mawawala na. We will be transformed into a new type of our living. Yung ating katawan ay magiging incorruptible body na, and then hindi na tayo makakaramdam ng mga sakit o anumang taggutom. Ayan. So, ganun po ang mangyayari. At dito sa verse 18, tinalakay dito na mawawala ng karahasan, mawawala na ng pagkawasak, sa halip pawang kaligtasan ang mangyayari sa kanya, sa mga Israelita. Dahil secured ang buong Israel. Again, this is a prophecy. Ito ay larawan ng sitwasyon o ng panahon na mangyayari during the millennial kingdom o dun sa panahon na aalis na tayo ng Panginoon doon sa kahirapan. Ayan, so ipagpapatuloy natin sa gabing ito sa verse 19 and 20. Ang verses 19 and 20, ito ay tumutukoy generally sa tema ng pagsikat at paglubog, no? Yung araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. At pagkalubog ng araw, ang sisikat naman ay buwan para bigyang liwanag. Pero generally, sa mga talatang ito, may binabanggit dito si Propeta Isaiah na sa buong maghapon, hindi nakakailanganin ng araw. At sa gabi, hindi nakakailanganin ng buwan. Dahil patuloy na magliliwanag ang sandaigdigan o yung buhay ng mga tao kahit walang araw, kahit walang buwan, dahil si Yahweh mismo ang magbibigay ng liwanag sa atin. Kumbaga, ang liwanag ng araw, ang liwanag ng buwan ay nagmumula sa kalangitan, sa Diyos, kay Yahweh. Pero this time, ang binabanggit sa propesiya na ito, hindi na kailangan ng araw, hindi na kailangan ng gabi. Direkta na ang Diyos na ang magbibigay ng kaliwanagan sa atin. Ang tema ng kaliwanagan ay very prominent, very familiar sa usapin sa Biblia. Doon sa 1 John, tinalakay natin ito. Sa aklat ni Juan, binabanggitin ang mga bagay na ito. So ito'y tumutukoy sa kaayusan, kagandahan ng buhay na magmumula sa Diyos. At ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, ang tunay na liwanag. Hindi tayo magkakaroon ng tunay na kaliwanagan sa buhay natin kung hindi tayo makakaugnay o makakadugtong sa Kanya. Kaya ang sabi nga nila, kagaya ni Moises, ang buhay daw ng mananampalataya o yung refleksyon, yung itsura ng mananampalataya sa mundo ay kumikinang at nagliliwanag kasi may daladala itong imahe ni Kristo. Ngayon, imahe ni Kristo ang dala. Doon lang sa pangungusap na yon, nakikita na natin na ang liwanag ay hindi nagmumula sa atin. Hindi, sa halip ito'y ibinibigay ni Kristo at nagre-reflect sa atin para tayo maging isang mabuting patutuo sa komunidad kung saan tayo dinala ng Panginoon. Yan. Ang talatang 11 ay nagsasabi ng ganito: sa buong maghapon ay wala ng araw na sisikat, sa buong magdamag ay wala ng buwan na tatanglaw, sapagkat si Yahweh mismo ang magiging ilaw mo magpakailanman, at ang iyong Diyos ang liwanag mong walang katapusan. Ang talatang ito ay naghahatid ng isang kalugod-lugod at napakasayang damdamin. Ang Diyos mismo ang direktang magiging kaliwanagan o direktang magbibigay ng liwanag sa mga tao at sa mundo. Inilalarawan ni Propeta Isaiah ang isang malinaw na larawan ng isang nabagong mundo kung saan ang mga likas na pinagmumulan ng liwanag, ang araw at buwan ay hindi nakakailanganin dahil ang Panginoon mismo ay magiging walang hanggang liwanag sa kanyang bayan. Medyo napakaganda ng sitwasyon na ito at hindi naman tayo prosperity, pero i-claim daw natin na ito'y mangyari kasi alam niyo po may napipintong malawakang kadiliman sa buong mundo. Bakit? Kasi po, mahal ang gasolina at wala nang makunan ng gasolina. Kasi yung daanan ng gasolina, yung mga barko na nagdadala ng gasolina sa iba't ibang panig ng mundo ay isinara ng Iran. So, ayan po. So, there will be
o existing na meron ng kakulangan ng gasolina sa buong mundo. Kaya ayon sa balita na narinig ko kaninang umaga ba o kahapon, sa Europe marami ng production ng pagkain ang nagbawas ng operation. At ibig sabihin nito, kakaunti na yung mapuproduce na pagkain. At siyempre, pag nakonti na produce na pagkain, edi konti na yung iikot sa buong mundo, marami nang magugutom. Ngayon, dahil kulang ang gasolina, yung kuryente hindi na rin tatakbo, so pwedeng magkaroon ng madilim. Madilim na yung araw at gabi, paano yan? Di wala na rin internet. Ngayon, pero apply natin ito. Ang sabi dito ni Yahweh, hindi nyo yan kailangan, ako ang magbibigay ng liwanag sa inyo. Ayan. Pero siyempre alam po natin na hindi gano'n ang application po noon. Iba ang tinutukoy na liwanag dito. Ano po? Ayan. Pero ipag-pray natin na kasi there will be or there might be an economic lockdown in the near future. Kasi talagang yan ang sistema talagang pinagkasundoan nila yan. Ila-lockdown ang mundo. Wag naman po kayong matatakot sa ganoong sitwasyon. Now, balik tayo sa ating pinag-aaralan. Ang paglalarawan ng araw at buwan na kadalasang nakikita bilang pinagmumulan ng liwanag at patnubay ay nalalampasan ng banal na presensya ng Panginoon bilang ang sukdulang pinagmumulan ng liwanag. Ito ay sumisimbolo sa isang sukdulang espiritual na kaliwanagan na lumalampas sa pisikal na pinagmumulan ng liwanag. Pag pinag-usapan natin yung salitang spiritual na kaliwanagan, ito'y tumutukoy sa pagkaunawa ng salita ng Diyos o ng kaligtasan. This is salvation. Ibig sabihin, ang pananaw, ang pagkaunawa, ang damdamin at kaisipan ng bawat isang tao ay pawang nakatuon sa kapangyarihan ng Diyos, doon sa kayang gawin ng Diyos. Yun po ang nais ipahiwatig dito. Ibig sabihin, hindi po ito literal na araw at buwan na mawawala. Ang nais sabihin dito ni Propeta Isaiah, pagdating ng panahon na ito, ang takbo ng isip, ng damdamin, ng puso, ng pagkilos ng bawat isang tao ay nakaayon sa guidance ng Panginoong Diyos. Siya yung magdidikta, siya yung magtuturo kung ano ang gagawin ng bawat isa. Ito yung binatawag sa lumang tipan na theocratic government. Ibig sabihin theocratic, God-governed government. Ang Diyos ang mangungunang direkta sa gobyerno. At ito'y magsisimula sa panahon ng Millennial Kingdom, wherein ang direktang mangunguna ay ang Panginoong Jesus. Ayan, magandang gabi, Pastor Michael. Salamat sa inyong pag-join sa ating gawain sa gabing ito. So, yung po yung tinutukoy dito na spiritual enlightenment. Ang pagbabagong ito mula sa pisikal patungo sa banal na liwanag ay nagpapakita ng isang pagbabago mula sa pag-asa sa mga makalupang probisyon patungo sa nakahihigit na kaluwalhatian ng kaliwanagan ng Diyos. Makikita natin dito at mauunawaan na dahil ang Diyos ang kumukontrol ng kaliwanagan, siya ang magbibigay ng guidance, ng direksyon sa bawat tao, ay hindi na magkakamali ang tao. Hindi na siya babagsak sa pagkakasala, sa pagkatigasan ng ulo at sa pagsuway. Kasi para ito'y parang manunumbalik yung sitwasyon ni Adan at ni Eva bago sila magkaroon ng kasalanan o bago sila bumagsak sa pagkakasala. At wherein ang Diyos mismo ang nagbibigay ng gabay at nagtuturo sa kanila sa bawat bagay na kanilang gagawin. Napakaganda, napakasarap ng sitwasyon pag ito'y ating nararanasan. Gusto nyo bang maranasan na ito ngayon? Ipag-pray natin na bumalik ng Panginoon at dali na tayo sa langit. Para matapos na yung lahat ng kahirapan natin dito sa mundo. Ayan. Okay. So, muli ay itinuturo ng talatang ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga likas na pinagmumula ng liwanag
at ng Panginoon bilang isang walang hanggang liwanag na nagbibigay sa kahigitan ng banal na kaliwanagan ng Diyos. Yung liwanag na ibinibigay ng araw, ng buwan, ito ay God-given light. Dumaan lang sa araw, naging instrumento ang araw at naging instrumento ang buwan. Kung ating maaalala dun sa sitwasyon ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa ilang papunta sa lupang Kanaan, ang nagbibigay ng liwanag sa kanila sa gabi yung buwan, no, nagbibigay ng guide, at sa araw naman yung ulap ay tinatakpan naman yung init. Ano, ibig sabihin, ipinapakita doon yung direktong gabay ng Diyos, pero ginagamit na yung ulap at saka yung buwan. Pero at sa ating kasalukuyang panahon, kaya maliwanag sa araw dahil nasisinagan tayo ng araw. At sa gabi naman, kaya minsan merong maliwanag dahil mayroong buwan. Pero alam naman natin sa katotohanan, in real situation natin, maraming bansa na kahit araw ay hindi maliwanag. At maraming mga lugar na kahit pagkagabi, hindi rin nakakapagpaliwanag ang buwan. In fact, mayroong mga bansa, kung hindi ako nagkakamali, sa Europe, yung Norway, ang isa yata, maraming mga bansa na hindi sumisikat ang araw. Talagang sa mahabang panahon ay madilim sila dahil malayo sila sa araw. Yung location ng kanilang bansa, yung topological location nila ay malayo sa araw, kaya hindi sila naaabot ng sikat ng araw. Ayan. So, ang ibig sabihin nito, kahit may araw, kahit may buwan, hindi pa rin perpekto ang nagiging pagkilos nito sa mundo. Yung kanyang purpose, hindi niya totally nagagawa o naibibigay sa lahat ng dako. Pero pagdating ng panahon na binabanggit dito, ay kayang-kaya ng Diyos na ibigay lahat ng liwanag na kailangan ng buong mundo. At ang liwanag na ang liwanag sa araw at sa gabi. Ayan. So, yun po ang napakagandang katotohanan na nilalaman at ipinapangako ng propesiyang ito. Muli, ang imahe ng araw at buwan na hindi nakakailanganin bilang pinagmumulan ng liwanag ay nagmumungkahi rin ng isang bagong kaayusan ng mga bagay. Sa darating na kaharian ng Diyos, magkakaroon ng ganap na pagbabago ng oryentasyon ng mundo, kung saan ang mga normal na batas ng kalikasan ay mababago. Ito ay tumutukoy sa ideya ng katuparan ng eschatological, kung saan ang pangwakas na plano ng Diyos para sa sangkatauhan at paglikha ay maisa sa katuparan. So, iba na ang magiging sitwasyon sa panahon na yon, hindi kagaya ng panahon natin ngayon. Di ba ngayon ay summer, supposed to be mainit na. Pero maraming mga lugar na malamig at umuulan pa. For example, doon sa lugar namin dito sa San Antonio, I don't know dito sa San Rafael kung malamig pa rin pag umaga. Kasi doon sa amin, malakas pa rin ang hangin. At minsan meron pang mga shower ng mga tubig na parang ambon. Kasi yung hamog na nanggagaling doon sa Mount Makiling ay nai-spray sa lugar namin sa San Antonio. Kaya hindi pa namin halos nararamdaman yung init. Pero ngayon ay summer na at may mga lugar nga na super lamig pa rin. So medyo natutwist nababaligtad yung klima. At ang mga bagay na yan, gaano man makapangyarihan ang araw, hindi niya kayang kontrolin. Bakit summer, di ba ang simbolo ng araw ay isang makapangyarihang nilalang or makapangyarihang elemento at pinaka makapangyarihan daw sa lahat, sabi ng ilan. Kaya nga merong mga relihiyon na sumasamba sa araw Yan. Pero itong climate change na to hindi kayang kontrolin ng araw. Ngayon, pagdating ng panahon, yung mga bagay na hindi kayang kontrolin ng araw ngayon o ng buwan ay kayang-kayang kontrolin ng Diyos. Ibig sabihin, siya ang totaling magbibigay ng gabay sa mga tao. Doon sa mga tao na nanampalataya at sumunod sa Kanya. Tatandaan po natin, again, wag po tayong magugulat, kaya lang hindi naman lahat ng tao ngayon dito sa mundo ay makakaranas ng ganoong sitwasyon. Yung tanging mga nanampalataya lamang sa Kanya at yung makakasama doon sa rapture
dadalhin doon sa millennial kingdom. Kaya po ito yung pagkakataon na gawin natin yung pagbabahagi ng ebanghelyo at baka sila'y kaawaan ng Panginoon, edi sila ay iligtas at makasama natin doon sa panahon kung saan binabanggit dito na ang Diyos ang magbibigay ng total light sa kanilang buhay, yung buong kaliwanagan. Yan. Ang paggamit ng mga terminong walang hanggang liwanag ay nagpapahiwatig din ng ideya ng pagiging permanente at matatag. Very secure, very permanent, hindi siya yung pabago-bago kagaya ng klima ngayon. May pagkakataon na araw, supposed to be mainit pero biglang matatakpan ng makapal na ulap, di magdidilim. Ay supposed to be mainit, biglang magiging malamig. O supposed to be malamig, biglang magiging mainit. So yung ganun, kumbaga, hindi fix ang sitwasyon natin sa mundo ngayon. Pero ang sinasabi dito, pag dumating ang panahon na ang Diyos na yung nagkontrol ng lahat, ay magiging fix na. Pag malamig, malamig. Pag mainit, mainit. At kayang gawin iyan ng Diyos dahil siya ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Yan. Ang mas malawak na konteksto ng mga ng talatang ito ay maaaring ituring na isang pagbabala o pagbibigay ng babala sa pagdating ng Panginoong Hesus. Sa Bagong Tipan, si Jesus ay madalas na inilalarawan bilang ang liwanag ng mundo, the light of the world. At ang kanyang pagdating ay nagbabadya ng isang bagong panahon kung saan ang espiritual na kadiliman ng kasalanan at kamatayan ay natatalo ng liwanag ng kaniyang presensya. Mababaliwala lahat, no? At ang tanging mangingibabaw ang liwanag na nagmumula sa Panginoong Hesus. Yan. Sa pagtatapos ng talatang ito, ito'y muli ay nagpapahayag ng napakataas na kapangyarihan na hindi natin kayang sukatin at nagpapahayag ng hindi kayang ma-imagine na pagbabago at pagsasaayos ng buhay ng tao na mangyayari sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin kayang kontrolin ito. May mga bali-balita na ang mga heavenly bodies daw ay nakokontrol ng NASA. Ano ba ibig sabihin ng NASA? Nakalimutan ko na. So ito yung organization worldwide na kumukontrol sa heavenly bodies o nag-aaral sa mga astronomical bodies natin. Yung mga stars at between, isa pala yon, meteors, etc. Pag ginusto ng NASA o ng technology na paulanin, kaya niyang paulanin eh. May tinatawag tayong cloud seeding. Asin lang daw ang ginagamit doon. Maglalagay ng asin doon sa ula, pero silang technology at tutunawin yung asin and then babagsak na yung ulan in a particular location, no? Kung makakayang makontrol ng teknolohiya, pero itong sitwasyon na ito na ang Diyos ang mangunguna, walang kayang kumontrol na teknolohiya dahil ang Diyos mismo ang teknolohiya, ang Diyos ang may hawak at may kontrol ng lahat ng ito. Ayan. Okay, punta po tayo sa verse 20. Kailan may hindi nalulubog ang iyong araw at ang iyong buwan ay hindi na rin maglalaho. Si Yahweh ang iyong magiging walang hanggang ilaw at ang mga araw ng iyong kapighatian ay mawawala. Again, ito pong mga verses na ito ay symbolical. Ayan, salamat Pastor Rod. National Aeronautics and Space Administration. Ayan, nakalimutan ko na kasi ang tagal ko na pong nag-elementary eh. Ayan. Dati pinapa-memorization sa amin eh. Sige. Symbolical ang mga bagay na ito. Hindi nalulubog ang iyong araw. Again, yung araw ay tumutukoy sa mga positibong bagay. Kagandahan ng sitwasyon sa ating buhay. Kaya nga sabi natin, pag lumubog ang araw, ibig sabihin, medyo problemado daw ang sitwasyon ng tao. At pag muling sumikat, nakasurvive, positibo. Dito ang sitwasyon, hindi nalulubog ang iyong araw. Ibig sabihin, all the time, maganda ang sitwasyon. Bakit? Kasi yung araw mo yung nagsisilbing araw mo,
yun mismo ang Panginoong Diyos. At sabi pa dito, ang iyong buwan ay hindi na rin maglalaho. Ibig sabihin, eternally, forever and ever, ay naliliwanagan ka. Wala nang mararanasang problema, wala nang kabigatan, hindi na kailangan ng pera na pambayad sa mga utang, hindi na kailangan ng gasolina na 115 pesos ang presyo kada litro, hindi na kailangan ng sasakyan. Dahil ang Diyos mismo ang kasama natin. Hindi na tayo mamumroblema na magugutom dahil ang lahat ay ipoprovide ng Diyos. Si Yahweh ang iyong magiging walang hanggang ilaw. Siya ang liwanag mo, liwanag natin. At ang mga araw ng iyong kapighatian ay mawawala. Ang ganda, no? Total transformation. It will be a new beginning. Wow, kailan kaya natin mararanasan ang bagay na yan? Ano, gusto niyo na bang maranasan yan? Ating ipanalangin na bumalik na ang Panginoon. Kaya lang maraming mapapahamak, kawawa naman sila. Ayan, wag daw tayo maging makasarili. Ayan. Ang imaheng ginamit sa siping ito ay naglalayong ihatid ang ideya ng isang maluwalhati at maunlad na kinabukasan para sa lungsod at sa mga tao nito. Ayan. Ang talata ay nagsisimula sa pangako na ang araw ay hindi nalulubog at ang buwan ay hindi nalilipas. Ang imaheng ito ay kapansin-pansin dahil ang pagsikat at paglubog ng araw at buwan ay siyang pangunahing bahagi ng natural na kaayusan. Noong sinaunang panahon, ang paglubog ng araw ay madalas na iniuugnay sa pagtatapos ng araw at pagdating ng kadiliman. Sa panahon natin ngayon, ang simbolismo nito yung kahirapan. Nagdidilim ang mundo, nahihirapan. Kaya nga ngayon pagka brown out, pag madilim, parang ang hirap ng mabuhay, ang hirap kumilos. Ako pa naman kailangan ko lagi ng kuryente kasi yung laptop, yung cellphone, parang hindi ako mabubuhay nang wala yung laptop sa tabi ko kaya ang hirap. Paano pag walang kuryente? Ayan, ang hirap paano kaya? Ang pangako na ang araw ay hindi nalulubog at ang buwan ay hindi nauurong ay nagmumungkahi ng isang walang hanggan at hindi nagbabagong estado ng liwanag at kasaganan. Constantly, constant na. Kung anong liwanag na binigay sa umaga hanggang gabi, hanggang magdamag, ganun na yon. Hindi nagbabago. Non-diminishing light, hindi nababawasan. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbibigay. Talagang nandun siya sa itaas. Siya ang nagsusubaybay sa atin at nagbibigay ng mga bagay na ito. Kaya mga kapatid, naku po ay manatili tayo sa Diyos. Panghawakan natin yung kaligtasan at mga pangako na binigay niya sa atin. Kasi napakaganda ng pangako. Huwag na tayong tumalikod. Huwag na tayong umalis sa Panginoon dahil mamimiss natin itong mga kagandahan ito. Pag hindi tayo nakasama dito, buti sana kung po pwede ko kayong isako at isasama ko doon, isisikreto. Hindi po pwede kasi magro-roll call kasi. Ayan po. Sana ay yung lahat ng mga taong tumalikod sa Panginoon na nakakilala na manumbalik. Sana ay kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. Napakarami po nila dito na lang sa Touching Lives. Siguro nasa 50 tao yung kasi ang dami ng tao dito sana Kaya lang 95% ang ang nawala ang sakit sa dibdib bilang pastor, grabe nabibigatan ako doon pero bahala ang Panginoon ayun po. So magpatuloy lang tayo. Ang talata ay nagpapatuloy sa pagpapahayag na ang Panginoon ang magiging walang hanggang liwanag ng mga tao. At ang mga araw ng pagdadalamhati ay matatapos. Wow, ang ganda nito. Sino ba sa inyo yung ayaw na matapos ang pagdadalamhati? Ako po gusto kong matapos. Napakadami ko ng dalamhati sa buhay ko. Ayan. Ito ay lalo nagbibigay diin sa ideya ng banal na pabor at pagpapanumbalik. Ang imahe ng liwanag ay madalas na ginagamit sa Biblia upang kumatawan sa presensya at patnubay ng Diyos. Sa kontekstong ito,
ang pagpapahayag na ang Panginoon ang magiging walang hanggang liwanag ay nagpapahiwatig ng ideya ng palagian, constant, at hindi natitinag na banal na presensya na provision ng Diyos. Immovable. Talagang very firm. Kanina binabasa ko yung Matthew 7:22 to 27, yung nagbasa ng salita ng Diyos tapos ay isinagawa ito. So para siyang nagtayo ng bahay sa malapad na bato, hindi nadala yung pundasyon. So ito yung mangyayari na sitwasyon sa pagkakataon na ito. Yan, ang pangako ng mga araw ng pagdadalamhati ay matatapos ay nagmumungkahi na ang mga tao ay hindi na makakaranas ng kalungkutan o pagdurusa. Lords, mangyari na po sana ang mga bagay na ito, kundi sa halip ay magtatamasa ng isang estado ng kagalakan at kasaganaan. Minsan pagka nakakaranas tayo ng kabigatan, ako personally ang tinatanong ko na lang sa Panginoon, how long, O Lord? Kaya yung paborito nating kanta yun hanggang kailan ba ito, Panginoon? Pero ito ang napakagandang pangako. Ano po, panghawakan natin ito. Hindi po ito pangako sa Israel lang or sa Juda, ito po ay simbolismo ng mangyayari sa ating lahat sa dulong panahon. Yan. Kaya wag po tayong lalayo sa Panginoon. Kaakibat nito, yung walang hanggang pagpapala at pabor mula sa Diyos. Ang deklarasyon ng Panginoon ng magiging walang hanggang liwanag ay nagpapatibay sa ideya ng banal na presensya at patnubay. Ang pangako na ang araw ng pagdadalamhati ay matatapos ay nagpapahiwatig ng ideya ng pagpapanumbalik at pagbabago. Restoration, total restoration. At dito makikita natin na mangyayari yung disenyo ng Diyos, yung original na disenyo ng Diyos sa mga tao na kanyang nilikha, na nawala dahilan sa pagpasok ng kasalanan. So ibabalik yan ng Diyos sa atin. Mararanasan natin yan. At doon nga sa mga dulong bahagi ng pahayag, may makikita tayo doon. No? Siguro chapter 65, 66, yung mga mababangis na hayop ay makakahalubilo ng mga bata, maglalaro ang bata sa damuhan, katabi ang leon, katabi ang tigre, pero hindi sila masasaktan. So ito yung parang yung new heaven and new earth yata ito, no? Ayan. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at nakapagpapasiglang deklarasyon ng pag-asa at pagpapanumbalik. Pinapahayag dito ang ideya ng isang walang hanggang estado ng pagpapala at pabor mula sa Panginoon. Pati na rin ang pangako ng nagsisilbing paalala ng katapatan ng Diyos at ng kanyang pangwakas na plano para sa pagtubos at pagpapanumbalik. Mga kapatid, sa atin pong lahat na nakikinig o doon sa mga makakapakinig ng ating recorded video, ang pinag-aaralan natin sa gabing ito ay pangako ng Diyos. Ito'y propesiya ni Isaiah, pero ito'y sumisimbolo sa mangyayari sa atin sa dulong panahon ng mundo natin. Ngayon, napakaganda, napakadalisay, napakapuro. Wala ka nang hahanapin. Ano po? Aba, sino ba ang aayaw dito? Kung merong umaayaw sa inyo o kung merong ibang taong aayaw, ay tunay namang hindi ko kayang ipaliwanag. Ano po? Dahil napakaganda. Kung po pwede nga lang mangyari na ito ngayon, gusto na nating mangyari. Ngayon, kung ating bibigyan ito ng personal na reflection, mga kapatid, ano bang nararanasan mong kahirapan sa buhay mo? Ano bang mga problema at kabigatan? May mga sama ba ng loob? May mga pagkukulang ba? May kakulangan ba sa buhay mo? Wala bang panggastos? Nai-stress ba ang mga tao dito dahil ilang araw na lang ba ang natitira at i-demolish na raw? Hayaan natin ang Panginoon na kumilos sa mga bagay po na iyan. Mga kapatid, normal lang ang problema. Natural ang problema at kabigatan sa mundo natin. Kasi nasa mundo pa tayo. Pero pag tayo nanatili sa Panginoon, yung mga problema na yan na natural sa panahon natin ngayon,
totally mawawala. At yun nga ang pangako sa mga talatang ating pinag-uusapan. Ay pag tayo ay sumuko, pag tayo ay nanghina at lumayo sa Panginoon, ay baka hindi natin maranasan itong kaginhawahan na ito, itong perfection ng new beginning na ito, ay manatili tayo sa Panginoon. Huwag nating hayaan na ang buhay natin ay matalo ng anumang kabigatan o problema. Kanina lang meron akong kachat, nakapatiran natin, busy daw sila, kaya hindi nakaka-join ng devotion dahil ang dami daw ginagawa at ang dami daw iniisip. Ang tanong ko, saka iisip mo ba at saka gagawa? Natapos ba ang problema mo? Palagay ko hindi naman. Bakit hindi mo gawin yung mas tama? Mag-focus ka sa Panginoon. At kayang gawin ng Panginoon, kayang ibigay ng Panginoon ng solusyon sa mga problema at kabigatan. Tatandaan po natin. Alam ng Diyos ang problema natin. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Ibigay lang natin sa Kanya at ipagkatiwala ang buhay natin. Naku mga kapatid, hindi ko kayang banggitin lahat. Pero sa mga nakalipas na araw at panahon, siguro yung ilan sa inyo alam kung ano yung mga pinagdaraanan ko at mga kabigatan na naranasan ko. Pero gusto ko nang mag-withdraw, gusto ko nang umalis, gusto ko nang iwanan ng gawain ko bilang pastor, pero hindi hinahayaan ng Panginoon. Bakit? Naandyan ng Diyos Itinuturuan niya ako, huwag kang umalis, manatili ka. Ayusin mo yung dapat mong ayusin. Hindi naman siya nagpapabaya Kung tayo'y hihinto, kung tayo'y mawawala sa paglilingkod, kung tayo'y lalayo sa Panginoon, lalo tayong mahihirapan. Oo, may problema tayo. Pero pag lumayo ba tayo sa Panginoon, masusolve ba yung problema? Palagay ko hindi. Lalo lamang lalaki, lalo lamang lalawa. So, pwede namang ayusin, pwede namang ilapit sa Panginoon at ang Diyos ay hindi bingi, hindi bulag, hindi maigsi ang kamay, kayang-kayang tayong abutin at kayang-kayang ipagkaloob ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Ito nga ang araw at buwan, kaya niyang kontrolin. Yun bang kaunting pangangailangan lang natin ngayon, hindi maipagkakaloob ng Panginoon? Napakaigsi naman ng kapangyarihan ng Diyos kung tayo ay pababayaan niya. Pero ang totoo po, hindi maigsi ang kapangyarihan ng Diyos. Napakalawak. Hindi natin kayang sukatin, hindi natin kayang abutin. Ang kailangan lang natin gawin, magtiwala, manatili, kumapit. At ang Diyos ay may katugunan sa bawat bahagi ng buhay natin, mahirap man o madali. Mga kapatid, nawa ay natutunan natin at naunawaan natin ang mensahe ng Diyos sa mga talata kong ito. At nawa ay patuloy tayong kumapit dahil ang Diyos ay nandyan, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo bababayaan. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama. Hanggang dyan lang po ang ating talakayan sa gabing ito. And then, sa Webes, ang dalawang huling talata, 21 and 22 ng kabanatang 6 na po ang tatalakayin ni Pastor Claude. Okay, so salamat po sa inyong pakikinig. Salamat sa lahat. Nawa ay nakapagbigay tayo ng kaunting inspirasyon at karunungan at kaalaman sa bagay na ating tinalakay sa gabing ito. Samahan po ninyo ako tayo magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos, tunay kang dakila, tunay ang pag-ibig mo sa amin. Sa pamamagitan ng mga talatang ito na aming pinag-usapan, nakita namin kung gaano kakagaling, gaano kakarunong, gaano mo kami kamahal at gaano mo kami inuunawa at iniintindi. Kami ay lumulubog sa pagkakasal at sa katigasan ng ulo, sa pag-rebelde namin minsan sa iyo. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, naandyan pa rin ang iyong pangako, ang iyong pagmamahal sa amin. Ama, patuloy mong hawakan ng bawat isa sa amin, ang mga nabibigatan, ang mga nakakaramdam ng mga problema at kakulangan, ang mga nai-stress dahil sa iba't ibang problema na hindi maunawaan. Panginoon, mangusap ka po sa kanila at mangusap ka sa aming lahat upang amin pong maunawaan ng iyong kalooban, ng iyong kaparaanan. Patuloy po kaming kumapit sa iyo
paalalahanan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat pong muli sa iyong mga salita at salamat sa mga tao, mga anak mo na nagjo-join sa gawaing ito ng pag-aaral. Nawa ay patuloy na lumawak pa rin ang gawain pong ito at maraming taong matuto, maunawaan ang biyaya at pag-ibig mo. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa mga nag-join. Si Pastor Claude, syempre, happy birthday uli. Ang lagay kayo lang. Pastor Michael sa Mindoro, Sir Irene, Pastor Nanding, si Brother Edgar, alam ko nandiyan si Nati Alma, lahat pa po nang hindi ko nakita na nag-join dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.